Hello everyone! Welcome to Mousekeys channel and naisipan ko lang na mag-vlog ngayon since meron akong naisip na something about being employed and what is that one thing na pagkakamali ng bawat empleyado na nagawa ko and ginagawa ng mga ilan sa atin ngayon. So what could that be? So the answer to that question is learning no other skills at all. Okay, magaling kang maging manager, magaling kang maging doktor, magaling kang maging, if you are someone like me na nasa corporate, magaling ka sa processing or anything na related dun sa pinag-aralan mo, probably you're an accountant or whatever. Pero as years pass by, okay, sa una, okay siya. Kasi bata ka pa, di ba? So, like 21, 22 years old. So, after mong graduate, you have to find a job. And dun sa job na makukuha mo, ay ibubuhos mo yung panahon mo para matutunan or magkaroon ng idea kung paano yung gagawin mo dun sa trabaho na yon. So, ano ba? Data encoder, ano pa ba? Being an accountant, diba? So, siguro 1 to 5 years, you have to do everything para matutunan siya. And of course, para medyo umakyat naman tayo sa corporate ladder because, of course, kailangan nating matuto. Kailangan nating kakibat ng pagkatuto is aangat ka sa position mo. And we really need that one para tumaas din yung sahod natin. Kasi, for example, staff ka lang. I'm not saying na lang, oh, sorry. The door, lakas ang hangin. So, I'm not saying na lang. Of course, we wanted to have growth, di ba? So, sa una, habang bata ka, habang as you progress, or rather, as years pass by, you will progress. So, kapag nagkaroon ka na ng idea or na-master mo na yung ginagawa mo or yung trabaho mo, and probably you are in your 30s already, and medyo parang for you nagiging successful na ang iyong journey on your corporate world or on your job, you have to find something na magiging masaya ka or another skill na i-harness mo or magiging masaya ka, 'di ba? Na gawin. So, ano bang dahilan kung bakit kailangan mo magkaroon ng iba pang skill? Hindi lang dahil sa hobby or probably something na gusto mo lang gawin aside from work. It's something na pwede ring in the long run maging fallback mo kung ano't ano man ang mangyari sa'yo. Diba? So, another word would be fulfillment. Kasi baka mamaya in the long run you are an accountant pero gusto mo palang magsulat ng mga novel o kaya gusto mo palang magluto or what else? Gusto mo palang mag-bake or gumawa ng candle. So, those are the things that you don't know is something na pwede palang tumulong sa'yo in the long run at maging kabuhayan mo kung sakali kung ano't ano man ang mangyari sa'yo. So, ayun, karamihan ng mga napapanood ko sa TV or sa YouTube, pag na-lay off sila and then dinedicate nila yung buhay nila sa trabaho nila, wala. Ano lang ang meron sila? Yung skill lang na regarding dun sa trabaho nila. Wala silang pinag-aralan na skill about hindi soft skill yung mga skill na pwede mong practical na magamit. Sa mga lalaki, pwedeng welding, something like that. Or anything na tingin mo ay makakatulong sa'yo. And pinakamahalaga is yung masaya ka. And yun talaga yung gusto mo. Okay? So, sa ngayon, kikwento ko lang, di ba? Marami sa amin, dumating na yung point, 30s, 40s, meron na dyang mga times na mag-uusap-usap na rin kung anong gusto namin gawin, kaming mga empleyado, kami magkakaibigan, kung anong gusto namin gawin in the long run. Pero, ang challenge doon is alam mo na ba kung ano ba talaga yung gusto mong gawin? So, that's the reason why I'm telling
to you guys, to my YouTube friends or followers, subscribers, na kung bata pa, kung maaga pa, it's fine. Focus on your career or whatsoever. Climb the ladder, the corporate ladder. Do everything para matutunan siya. Pero in the long run, dapat magkaroon ka rin ng other skill na pwedeng makatulong sa'yo. Una, love mo dapat siya at pwedeng makatulong sa'yo in the long run kung kailangan mo kailangan mo magkaroon ng fallback. So, think about it. Ikaw, na nanonood ngayon, do you have any, can you think of anything na, magaling pala ako dito, ito pala yung skill ko, candle making, or electronics, computer, or whatever. Please comment down below, and yeah, I hope this made sense to you. And sa mga bata or sa mga tulad ko 30s or mga 40s, just think about it, okay? Bye-bye!